Magandang gabi po sa ating lahat, muli mga kapatid. Ito na naman po yung araw na tayo'y magtagpo-tagpo sa prayer meeting sa ating gawain. At katulad ng dati, nariyan tayo sa ating mga kanya-kanya nating tahanan. Nawa po ay maglaan po tayo ng oras para makatagpo po natin siya sa ating gawain na ito. At sa oras na ito ay damhin natin ang presensya ng Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, narito po kami nagsama-sama, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng Espiritong nagkakaroon ng pagsisikap na maabot ka namin sa ganitong uri ng gawain. Basbasan mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang bawat isa sa amin na mayroong kaming kalakasan ng Espiritu na katagpuin ka po namin. Nawa po, ang mensaheng ibibigay mo po sa amin ay magbigay po ito ng inspirasyon sa aming buhay. Magbigay ng kaligayahan na kung saan, Panginoon, ang kaligayahang ito ay sa iyo nang gagaling. Marami pong salamat at hinihiling ko po sa oras na ito na basbasan mo po at igawad ang karunungang nanggagaling sa iyo na maipahayag ng naaayon sa iyong kalooban ang mensahe sa gabing ito. Basbasan mo po ito ng iyong makapangyarihang kamay in the mighty name of Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Mga Ngaral 4, talatang 9. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Napakagandang talata na sinasabi rito na mas mabuti ang dalawa kaysa sa nag-iisa. Lalo na sa pagdating doon sa panalangin. Sapagkat ang dalawang tao na nagsasanib persa sa panalangin ay malaking tulong na maibibigay natin sa ating kapwa sa pagpapanalanginan sa bawat isa. Bilang mananampalataya, ang panalangin natin ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. At habang tayo ay nananalangin, nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Kapag tayo'y nananalangin at nakikipag-usap sa ating Panginoon, nararamdaman po natin ang kapayapaang nanggagaling sa Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng maraming himala sa ating buhay kung tayo ay taos sa puso na tumatawag sa Kanya. Ganda mga kapatid, kung taos sa puso natin ang ating pagtawag, kung taos sa puso natin ang ating panalangin, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa ating buhay. Sa ating panalangin, sino ang mga taong dapat nating ipanalangin? At ano ang mga bagay na dapat nating ipanalangin? Isa sa mga pagkakataon na ito na dapat nating ipanalangin na walang patid ay ang nararanasan nating pandemya. Marami ang nalulungkot na hanggang ngayon, marami ang nakakulong sa loob ng tahanan. Ang mga bata, marami ang nababalita na nagkakaroon sila ng depresyon kasi hindi sila nakakalabas ng bahay, hindi nila na magawa yung dati nilang mga ginagawa. Pakikipaglaro sa mga
kapwa bata. Sa mga matatanda, lalong nanghihina ang kanilang mga katawan. Dahil sa pagkakulong, bawal silang lumabas. Lalo silang nalulungkot. Kaya isa ito, pandemyang ito na dapat nating ipanalangin sa Panginoon. Itong bagay na ito na nangyayari sa atin. Hanggang kailan matatapos? Kaya sabihin natin sa Panginoon, huwag tayong magsawa, humingi ng tulong sa Panginoon. Panginoon, nawa po'y matapos na ang pandemic na ito. Nawa po ay mawala na ang COVID-19 na ito. Nawa po mawala na ang COVID variant na ito, Delta variant na ito. Nakikita mo, Panginoon, ang paghihirap ng lahat ng mga tao. Kaya, isa yan sa mahalagang panalangin na dapat nating sambitin sa Panginoon. Sino pa yung dapat nating ipanalangin? Yung mga taong nagkasakit ng COVID. Yung mga taong hanggang ngayon, dumaranas ng iba't ibang karamdaman. Alam naman natin na dati, ang simpleng sipon, lagnat, trangkaso, ay okay lang. Pero ngayon, kapag nagkaroon ka ng sipon, nagkaroon ka ng ubo, nagkaroon ka ng lagnat, positive ka na, COVID ka na. Kaya, napakalalang salot itong dumating sa atin. Kaya, ipanalangin natin yung mga taong hanggang ngayon ay nagdurusa sa COVID-19. Ipanalangin natin yung mga senior natin na mga may sakit. Mga may sakit. Ipanalangin natin yung mga batang dumaranas din ng karamdaman. Ipanalangin natin yung mga taong naguguluhan ng kanilang isip, nag-iisip hanggang kailan matatapos ang pandemic na ito. Naguguluhan sapagkat nag-iintindi sila, magbabayad sila ng bahay, magbabayad sila ng tubig, magbabayad sila ng kung ano pa, pero dahil walang trabaho, kaya naguguluhan ang kanilang mga isip, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Isang bagay ito na yung mga taong naguguluhan ang isip para sa kanilang ikabubuhay ay ipanalangin natin. Tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, tayo yung pag-asa ng mga taong ito na nangangailangan ng panalangin. Yung mga taong nagkakagalit, yung mga taong sa loob ng pamilya, minsan nagkakaroon ng samaan ng loob. Marami ang nangyayari ngayon. Marami ang nagugutom. At yung iba, dahil sa kawalan ng ikabubuhay, nahuhulog na sa tukso ng kasalanan. Kaya napakahalaga po mga kapatid, na ang panalangin natin ay isang mahalagang bagay sa ating buhay. Na dapat itong mga binanggit na ito ay maitaas natin sila. Yung mga taong ito na dumaranas ng mga kabalisahan, mga dumaranas ng karamdaman, dumaranas ng kaguluhan, mga pagkakagalit, mga pag-aaway, bilang mananampalataya tayo, itaas natin sila sa panalangin. Minsan, di natin alam kung ano yung ating ipapanalangin. Pero, mahalaga na maitaas natin sa Panginoon ang lahat ng mga nangangailangan ito. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa kanila. Ipanalangin natin sila, mga kapatid. Pangalawang bagay na dapat nating itaas sa panalangin sa Panginoon, ipanalangin mo yung lugar na kung saan ka
nakatira. Saan ka nakatira? Ipanalangin mo yung nasasakupang lugar mo na yan. Dahil, iba't iba ang mga pamumuhay ng nariyan sa paligid mo. Kaya mahalaga na itaas mo rin sila bilang ikaw ay nakatira dyan sa lugar na yan, ilihans mo yung lugar mong yan. Itaas mo sa panalangin. Ang mga taong nakapaligid sa iyo, dyan sa lugar na iyong tinitirhan, minsan hindi mo alam. Yan yung mga taong hindi mo alam, binabantayan pala ang buhay mo. Di ba? Binabantayan ang lahat ng ginagawa mo. Minsan naman, dyan sa lugar na kinalalagyan mo, na kinatitirhan mo, minsan may mga taong mga nagbabalak ng masama na hindi mo nalalaman. Kung paanong ipinapanalangin natin yung mga taong ito na hindi karapat-dapat sa Panginoon ang kanilang ginagawa, mas lalo nating ipanalangin yung mga taong mga mabuti sa iyo. Kasi sabi, diyan sa lugar na kinatitirhan mo, sa lugar na kinalalagyan mo, hindi naman lahat ng tao diyan ay masama. Hindi naman lahat ng tao riyan ay nagbabalak ng masama. Mas marami pa rin ang mabuti na nariyan sa paligid mo. Amen? Marami ang mayroong ka pa rin makikitang nagmamalasakit sa iyo. May mga tao diyan sa paligid mo na nagmamahal, may mga tao diyan sa paligid mo na nagmamalasakit, at may tao diyan sa paligid mo na concern sa mga bagay na kailangan mo. Kaya mahalaga, hindi lamang yung sarili natin, yung lagi nating itinataas sa panalangin. Kailangan magkaroon tayo ng concern doon sa lugar na ating kinalalagyan. Yung lugar ng paligid na ating tinitirhan. Itaas mo siya sa panalangin, kapatid. Para kung may nakikita ka mang hindi maganda, hipuin ng Diyos ang kanyang puso at magkaroon siya ng pagbabagong buhay. Iba't ibang uri ng pamumuhay kasi ang nariyan sa iyong paligid. Kaya mahalaga, ipanalangin natin sila sa ating Panginoon. Pangatlong bagay na itataas natin sa panalangin, ang church. Ang church na iyong kinabibilangan. Anong church ang iyong kinabibilangan? Kapatid, isa ito na kinabibilangan mo. Ikaw na naririto sa Valenzuela. Ang First Church of God ng Valenzuela ang iyong kinabibilangan. Kaya kailangan, ang church na ito na iyong kinabibilangan ay itataas mo rin sa panalangin. Napakahalaga na tayo bilang mga miyembro ng church na ito, tayo yung magpapalakasan at magpapanalanginan kung paano natin matutulungan ang church natin para lumago. Tayo yung inaasahan ng ating iglesia. Ang church na ito ay iyong pugad. Tandaan po natin mga kapatid, pugad natin ito ng ating pananampalataya. Kung paano ang ibon ay mayroong pugad na kung saan doon nagtitipon yung kanyang mga anak, dinadala niya doon sa pugad at doon sila nagtitipon-tipon at doon sila kumakain, tayo rin po. Bilang manampalataya ng church na ito, na kinabibilangan natin, doon din po tayo. Dito rin po tayo nagsasama-sama. At dito rin po tayo kumakain ng salita
ng Panginoon. Kaya pag malasakitan po natin yung iglesyang kinabibilangan mo o ang church na kinatatayuan mo sa oras na ngayon. Pag malasakitan natin, ipanalangin natin. Nung makilala natin si Jesus na ating tagapagligtas, tayo ay naging isang pamilya ng Diyos. Tayo yun. Mula nung tanggapin mo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay naging kasapi ng church na ito. Ikaw ay naging isang kapamilya ng church na ito. At bilang kasapi, bilang kasama sa church na ito, ibig sabihin, tayong lahat na naririto ay kapamilya ng Diyos. Ipanalangin natin bilang isang church na nagkakaisa, bilang isang church na nagsasama-sama rito, at bilang isang church na tumanggap ng kaligtasan sa Panginoong Hesus, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Magkaroon tayo ng isang layunin. Isang layunin na ang layunin natin ay makapaglapit ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Yun yung isang goal natin, isang layunin natin. Hindi ito kayang gawin na nag-iisa, ng isa lamang. Kaya nga sabi, mas mabuti ang dalawa kaysa nag-iisa. Kasi mas maraming bunga ang mangyayari sa kanila. Hindi lamang tayo dalawa. Marami po tayo sa church na ito. Kaya, ang goal po natin, unang-una sa lahat, sabi nga, magkaisa tayo sa iisang layunin. At ang layunin natin, unang-una, makapaglapit ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Lahat po ng mananampalataya, yan ang layunin sa buhay nila. At isa po tayo dun. Pangalawang layunin po natin bilang nagkakaisa tayo, sa pugad natin ito, magbigay po tayo ng pagpapalakas sa bawat isa. Kung nalalaman natin na mayroong isa sa mga kapatiran na nangihina sa kanyang pananampalataya, tulungan natin siya na muli ay mapalakas natin ang kanyang espiritu at manumbalik ang sigla ng kanyang paglilingkod sa church na kanyang kinabibilangan. Sa ngayon, hindi pa natin ngayon magawa yung mga visitation sa mga iba nating members dahil nga sa nangyaring ito na ibinalik ang ECQ. Pero nung mga nakaraan, bago po nag-ECQ, nakadalaw po kami doon ang kasama, sinamahan ko po si Nanay Esther, si Nanay Banji, Nanay Vasquez, Nanay Esther. 4 po kami. Nadalaw po namin yung isang may sakit, Sister Castillo, tsaka si Nanay Sol. Sila po, isa po yun sa nadalaw namin nung hindi pa ibinaba yung ECQ. At marami pang plano itong mga elders natin na mga pupuntahan. At yung isa nga sa sinasabi ni Brother Fer na yung sila Lily Guarda at may mga pangalan pa siyang nabanggit. Isa yan sa nagiging plano na kapag okay na ang lahat, bibisitahin po natin sila. Isa yan sa goal natin. Isa yan sa mga layunin ng church. Puntahan yung mga taong nanghihina. At tayo yung gagamitin ng Diyos na magbibigay ng pagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na ang bawat isa po talaga sa atin ay nagpapanalanginan. Hindi tumitigil,
hindi sumusuko. Ayon sa kasabihan, kung gusto nating magtagumpay, huwag tayong sumuko. Diba sabi, ang nagwawagi ay di umaayaw, at ang umaayaw ay di nagwawagi. Kaya huwag tayong umayaw, ay, ayoko na, nakakapagod na. Huwag po tayong sumuko. Sapagkat kasama natin ang Panginoon. Magpanalanginan tayo sa bawat isa at ipanalangin po natin ang bawat miyembro ng iglesia. Lahat po tayo, mga kapatid, may kanya-kanya po tayong kahinaan. Huwag po nating sabihin na malakas tayo. Meron tayong isang bagay na malakas, pero meron tayong isang bagay na mahina tayo. Kaya, huwag mong sasabihin na hindi ko kailangan ang panalangin mo. Huwag. Na kahit sabihin mong ikaw ay matatag sa pananampalataya, na kahit ikaw ay isa ng ganap na ganap na Kristiyano, kailangan mo pa rin, kapatid, ang panalangin ng iyong kapatiran. Kahit ako po, bilang isang tumatayo rito, kahit si Pastor Eda bilang isang pastor natin, si Bishop Bacani, na ating bishop, si Mama Ivy, kailangan din po nila ng panalangin. Kahit sabihin natin na sila na yung nakataas ang antas sa atin, na sila yung namumuno sa atin. Kailangan din po nila yung panalangin. Walang mababa, walang mataas. Pantay-pantay tayong lahat sa pagtingin sa ating Panginoon. Kaya kailangan ng bawat isa ang panalangin. Sa isang iglesia na pinaglilingkuran mo, ipanalangin natin yung mga kalalakihan. Sabi nga, ang kalalakihan, ang haligi ng tahanan. Sila rin po, haligi rin po sila ng simbahan. Kaya nakakatuwa na yung mga kalalakihan natin dito ay ginagamit sila doon sa mga programa ng pagsamba. Sila yung gumagawa ng mga program. At sila yung mga nag-a-assign kung sino yung mga dapat, itong mga kalalakihan at kababaihan na ito. Sa pamamagitan nito, nagkakatulong-tulong at nakapagpapalakasan. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng gawin ng isa. Nagagawin ng pastor ang lahat ng programa sa simbahan. Kailangan mayroong kasama. Kailangan tayong lahat magkasama-sama. Kaya, ipanalangin natin itong mga kasamahan natin. Kalalakihan, kababaihan, kabataan, yung mga elders natin na mumuna doon sa Sunday school. Yan sila Nanay Esther, Nanay Lenny, Nanay Edith, Nanay Cora, Brother Tony. Ito yung mga nakikita ko doon sa loob ng room ng Sunday school. Sila yung maaga pa dumarating na kapag araw ng linggo. Nag-aaralan ng salita ng Panginoon. Nagpapalakasan at nagpapanalanginan. Di po ba? Napakaganda na mayroong pagkakaisa. Pag-pray natin sila na ang mga taong ito ay maging bahagi talaga ng gawain ng Diyos. Na maging matyaga at maging masikap. Alam niyo, binabanggit ko po itong mga ito. Ito po yung sa panahon na naka-stay kami rito. Ito po yung nakikita ko. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa mga members ng church na ito. Nakikita ko yung kanilang mga pagsisikap at pagtsatsaga. At isa pang kinakitaan ko rito ng pagtsatsaga at pagsisikap, itong music ministry team, mga kapatid. Bigyan natin sila ng magandang boss na sa kanilang pag-awit sa Panginoon, ipag-pray natin sila na bigyan sila ng magandang boses,
Nabigyan sila ng magandang tipa sa gitara. Nabigyan sila ng magandang pagtambol. Kung hindi natin ipagpe-pray, wala, babaksak. Napakahalaga po ng prayer para sa kanila. Bigyan sila ng magandang paglilingkod ng Panginoon, na makapagbigay luwalhati sila, na ang ginagawa nila ay para sa kapurihan ng Diyos, hindi para sa kanilang sarili. Yun po yung ating ipagpe-pray sa kanila, ipapanalangin natin sa kanila. Naway bigyan sila ng pagtsatsaga sa bawat pagpapractice nila rito, sa altar na ito. Bigyan sila ng katsagaan. Mahirap din po kaya, mga kapatid. Nakikita ko po kasi narito ako. Alam niyo po ba, mga kapatid? Una sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa sigasig na ipinapakita ng music ministry team na ito. Salamat, meron tayong music ministry. Nagtsatsaga sa pagpapractice ng awiting makalangit upang maihanda ang programa ng pagsamba natin. Kahit hindi tayo face-to-face, inihahanda nila yung mga kantang makalangit para pag-araw ng linggo, nakaredy ang lahat. Sa panahon na lumipas, na wala tayong face-to-face, mga kapatid, naroon lamang tayo sa ating mga tahanan, naghihintay tayo ng worship service online natin. Tama, mga kapatid, di ba? Wala tayong face-to-face Kaya nandun ka lang sa bahay mo. Hinihintay mo na lang kung anong oras ang umpisa ng worship online. Naghihintay lang tayo. Pagpindot mo ng Gmeet, presto, manonood na lang tayo. Pero hindi po natin nakikita ang paghihirap ng mga music ministry na ito, na ako po ang nakakapansin. Nanonood tayo, pero ang music ministry natin ay ito yung mga kabataang nagtsatsaga, nag-iipon ng kanta, minsan inaabot ng gabi, at minsan inaabot ng ulan sa kanilang pag-uwi. Imagine po natin, mga kapatid, ilang kanta ang kanilang binubuo para meron silang mga nakahanda hanggang sa mga susunod, dahil baka matagal pa yung ating ECQ na ito. Minsan inaabot sila ng gabi. Minsan kasi paulit-ulit, hindi rin basta-basta yung sasalang ka na lang Para din po yan paghahanda ng sermon ng Panginoon. Hindi pwedeng tatayo ka na lang basta na hindi ka handa. Kailangan nakaredy. Una sa Panginoon. Ito yung nakita ko. Yung pagtsatsaga, pagsisikap, gabi nang umuuwi at pagkatapos inaabot pa sila minsan ng ulan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga kabataang ito. Salamat kay JL. Salamat kay Hannah. Salamat kay Ian. Salamat kay Casey. Salamat kay Praise. Kay Aiden. Kay Clarence. At kay King. Si King magpapaalam pa doon sa amo para lang makatugtog sa drums. Yun yung kanilang paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Nag-aalay talaga sila ng kanilang oras. Tayo mga kapatid, nandun lang tayo sa bahay natin. Naghihintay na lang tayo. Anong oras ba? Anong oras ba simula? Ayan, matatanong tayo, di ba? Sa likod ng nangyayari yan po. Sila yung mga tinatawag nating frontliner ng church. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Sila yung ating mga frontliner sa church na ito, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at mayroong mga kabataan dito na nag-aalay ng oras. At isa pa rin pinagpapasalamat ko dito kay JL. No? Papasalamat ako sa Panginoon. Sa pagtsatsaga rin ni JL. Kapag araw ng Martes, pupunta siya rito para mag-record kami para sa mensahe ng prayer meeting. Alas 4, pupunta na yan dito. Ihahanda niya na ang lahat ng gagawin na niya yan para maging maayos yung pagre-record ng mensahe ng Panginoon sa araw ng Miyerkules. Martes pa lang, ginagawa na namin. At kapag araw naman ng Sabado, gagawin naman yung magre-record na naman kami para sa araw ng Linggo. Pero kung meron silang practice sa mga kabataan, Biyernes pa lang, magre-record na kami. Kaya kailangan, ako nakaredy rin. Pero purihin ang Panginoon. Ang Diyos, ang gumagabay. Ang Diyos, ang nagbibigay ng lakas at karunungan sa ating lahat. Kaya, napakahalaga mga kapatid, na ang bawat isa sa atin na mayroong bahag sa gawain ng Panginoon ay ipagpanalangin natin silang lahat upang lalo tayong umunlad. Lagi natin silang isama sa panalangin. Kaya sa pagtulog nyo, nananalangin kayo, wag lamang po para sa sarili natin. Natural sa atin bilang mananampalataya, sa gabi bago tayo matulog, nananalangin po tayo. Wag po tayong sa sarili lamang natin. Itong mga tao na to na binanggit natin, yung mga taong nakapaligid sa atin, yung mga taong merong sakit, nanghihina, naguguluhan, lahat ng bagay, yung mga taong kasama natin sa church. Sa gabi-gabi, isama po natin sila sa panalangin. Ipanalangin din natin yung ating mga Sunday school teacher. Ang mga Sunday school teacher, ang pag-asa nitong mga batang ito na kanilang tinuturuan. Ipanalangin natin ang Sunday school teacher at ang mga batang tinuturuan. Nawa ang mga Sunday school teacher na ito, ipag-pray natin na magkaroon sila ng karunungang nanggagaling sa Panginoon. Na ang mga Sunday school teacher na ito, magkaroon ng pagsisikap na mag-aral ng salita ng Panginoon upang sa kinabukasan ng linggo, handa silang magturo sa mga bata. Magkaroon sila ng burden sa mga bata. Magkaroon sila ng pasanin na isama natin ang mga Sunday school teacher na ito na magkaroon sila ng dunong kung paano magturo sa mga bata. Sapagkat ang mga batang ito na natuturuan at nahahasikan ng salita ng Panginoon, isang araw, sila na rin yun. Matatayo rito sa pulpito. Tatayo na rin sa music ministry. Tatayo na rin dyan bilang ng mga program. Kaya kailangan pangalagaan ng mga Sunday school teacher na ito na turuang mabuti ang mga bata. Sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo, ang mga batang tinuturuan nila ay hindi maliligaw ng landas sapagkat ang salita ng Panginoon ay nakatanim na doon sa kanilang puso at mayroon na silang banal na pagkatakot sa Diyos. At bilang bahagi nga tayo ng church, isang malaking gawain, ipanalangin din natin yung ating tagapanguna sa church na ito. Sino sila? Si Bishop Pacani, Pastor Ed, si Ma'am Ivy,
Sila yung tagapanguna ng church na ito. Isang malaking gawain ang nakaatang sa kanila, mga kapatid. Matagal nyo na po silang kilala. Matagal nyo na po silang nakasama. Sila yung tagapanguna nyo rito sa panahon ni Bishop Bacani at panahon ni Pastor Ed, ni Ma'am Ivy. At alam naman din natin na isang malaking gawain ang nakaatang sa kanila. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang malaking responsibilidad ang kanilang tungkulin. Napakahirap po ba kaya nun? Yun nga lang isang church ang hawakan mo, ay mahirap na. Lalo na po yun. Ilang church yan na pinamamahalaan nila. At alam din po natin kung ano yung mga kinakaharap nilang pagsubok sa buhay. Alam natin. Alam nyo, mga kapatid, kung ano yung mga problemang kinaharap nila. Pero kung sila po itataas nyo sa panalangin, magtatagumpay sila sa mga pagsubok na nararanasan nila. Kung sama-sama tayong mananalangin para sa kanila, asahan po natin, darating ang pagtatagumpay para sa nakaatang na responsibilidad sa kanila. Ano ang magiging bunga? Nandito na po tayo sa pagtatapos. Ano ang magiging bunga ng sama-samang panalangin? Pinatitibay po niya yung ating samahan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon na habang tayo pala ay nagsasama-sama, nananalangin, pinatitibay ng Diyos yung ating samahan, pinatitibay ng Diyos ang ating mga relasyon, pinalalawak ang ating kaalaman, pinalalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Lumalalim tayo, kapatid. Hindi lamang tayo dun nakatutok sa John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang tayo doon nakatutok kasi pinalalim na tayo ng Panginoon. Marami ka ng bersikulo, mga verse, mga talata na nalalaman sa salita ng Panginoon. Yun yung magiging bunga ng sama-sama nating panalangin. Pinatitibay, pinalalawak, pinalalalim ang ating kaalaman. Pinalalawak ng Diyos ang iyong kaalaman kasi binigyan ka niya na hindi ka nananangan sa sarili mong kakayanan. Sa halip, nagtitiwala ka lang kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo. Di ba yun ang sinabi sa Kawikaan? 3:5. 3:5 ba yun or 3:6? I-correct nyo na lang po ako. Trust in the Lord with all your heart and not in your understanding. Pasensya na po kayo. Basta ang alam ko po, magtiwala tayo sa Panginoon at huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Yan po yung sinasabi na pinalalawak po ng Diyos yung ating kaalaman. Hindi ko magagawa sa sarili ko, hindi nyo magagawa sa sarili nyo kasi nananangan kayo sa Panginoon. Ang sabi ng Pilipos 4:13, magagawa ko ang lahat dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Alam nyo, ginawan ko nga po ng ng himig Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Lahat ng bagay magagawa natin dahil sa lakas ng loob na ibibigay sa atin
ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong turo na nanggagaling sa banal na kasulatan. Salamat na sinasabi mo na ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng aming buhay. Na kung kami pala'y taos puso sa paglapit at pagtawag sa iyo, maraming himala ang mangyayari sa amin. Ang hiling po namin, lagi mo po kaming paalalahanan na huwag ka naming makalimutan sa aming buhay. Tulungan mo po kami na lagi naming alalahanin ang oras ng panalangin. Mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gabayan niyo po kami. Sa oras ding ito, lumalapit po kami sa iyo. Salamatan ang mga taong karanas ng kagalingan. Salamat sa mga taong ito na mula sa kanilang mabigat na karamdaman, sila po'y iyong ibinangon at sila po'y iyong pinalakas at naranasan nila ang kalakasan ng kanilang katawang lupa. Salamat dakilang Diyos sa oras na ito, doon sa mga taong nag-alay ng oras sa iyo sa prayer meeting na ito. Ipagkaloob mo po sa kanila ang mga hinahangad ng kanilang buhay. Ikaw ang nakatatalos ng laman ng kanilang puso at alam mo kung ano yung ninanais nila. Naway makamtan nila ito sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala sa iyo. Hihin mo po, Panginoon, ang iyong mga anak doon sa kanilang mga tahanan. Basbasan mo po ang bawat sulok, ang 4 na sulok ng kanilang tahanan. Basan mo ng iyong makapangyarihang kamay at ipagkaloob mo po sa kanila ang masayang pagsasama-sama. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang mga pangangailangan at ipagkaloob mo po sa kanila ang mahimbing na pagtulog at ipagkaloob mo po sa kanila ang paggising sa araw ng bukas na mayroong bagong buhay. Panalangin din po namin ang COVID-19, COVID variant, ang Delta variant. Hiling po namin, Panginoon, kung maaari lamang po, tunawin mo po ito. Tunawin mo na po siya ng iyong makapangyarihang kamay. Durugin mo na po siya ng iyong mga kamay. At alisin mo na po siya sa buong mundong ito na nananalasa at pumapatay ng maraming tao. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Tulungan mo po kami. Nawa po'y masagot niyo po yung mga kahilingan namin ito. At nawa'y magkaroon na po kami ng normal na pamumuhay. Tunay na normal na dati naming ginagawa. Tunay na kalayaan, ibigay mo na po sa amin. Umaasa kami, hindi mo po kami bibiguin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung ito yung nagiging hadlang upang hindi mo maipagkaloob yung aming mga kahilingan. Anumang kasalanan ng aming puso, isinusuko po namin sa iyo. At ganap mo po kaming bigyan ng isang pusong masunurin. Marami pong salamat. Ang papuri po ay sa iyo lamang, walang hanggan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless us.